Sa isang liblib na baryo, sa lugar ng Kabisayaan, naninirahan po ang aming pamilya sa maliit, payak ngunit masayang pamumuhay. Salat man kami sa salapi at mga materyal na bagay, ay hindi kami kailanman nagtanong sa may kapal kung bakit hindi naging patas ang buhay sa amin. Sapat na noon sa amin ang makakain ng 3 beses sa isang araw sa tulong ng aming munting sakahan ng palay. Ako si Wilson Cabarrio at ito ang aking kwento. Bago naman tayo magpatuloy sa kwento, sa mga hindi pa nakapag-subscribe sa ating channel, pindutin lamang ang subscribe button. Makakatulong ito bilang pagpapakita ng suporta. Yun lang naman mga kabaryo. Ituloy na natin ang kwento. Wilson, anak. Nawiwili ka na naman sa panonood ng mga estudyante sa baba. Hindi naman po, Inay. Sana kung buhay pa si Warren, siguro isa po siya sa mga estudyanteng yan. Iniisip mo na naman yung kapatid mo. Sige na, mag-ayos ka na upang makakain na tayo. Sige po, Inay. Ang kapatid kong si Warren ay 10 taon nang lumisan. Ang kanyang pagkamatay ay hindi dahil sa sakit o aksidente, kundi dahil ito sa isang nilalang na kung tawagin ay aswang. Isang pangyayari na sa loob ng mahabang panahon, kabaryo, ay hindi man lang nabigyan ng hustisya. Ayon sa mga kapitbahay na naniniwala, posibleng dayo lamang ang nilalang na yon at natsambahan ang aking kapatid. At ang iba naman ay nagsasabing baka isang ligaw na hayop ang umatake dito. Kung ano man ang katotohanan, alam ko sa aking sarili na may kakaiba sa gabing yon. Bilang kapatid, hinangad ko na mabigyan ng katarungan ang aking kapatid, subalit ni hindi ko alam at kung saan at kailan ko may kitang muli ang nilalang na yon. At isa pa, may panlaban ba ko sa ganitong uri ng nilalang? Ang mga bagay na yan ay isinumpong ko na lamang sa langit at umasa na balang araw ay matatanggal din ang bigat na nasa aking puso. Hoy Wilson, anak, tutubo talaga ang kamote dyan sa ginagawa mong pagtitig. Naku naman bata ka, bilisan mo nga dyan. May bulate po kasi, Itay. Nakakatuwang mabilis silang sumiksik sa lupa kapag naguhukay po sila. Anak ng kamote, Wilson, nakikipaglaro ka ba sa bulate? Diyos ko naman. Lord, pakilinawan nga ang utak ng anak ko. Oo na po, Tay, nandyan na. Si Itay naman parang tanga. Alam mo po bang science ang ginagawa ko? Pag-oobserba sa mga bagay-bagay sa paligid. Palibhasa po kasi. Palibhasa ano? Hindi ako nakapag-aral. Bakit ikaw, nakapag-aral ka ba? Hindi rin po eh. Kaya nga po, it's a Tay. Tara na po, Itay, umuwi na po tayo. Gutom na ako eh. Ano po kayang meriendang inihanda ni Inay? Sa kabila ng kahirapan, ay napapagaan naman ito ni tatay. Kung gaano kaseryoso sa buhay si nanay, ay kabaliktaran naman ni tatay. Para sa kanya, maiksi lang ang buhay kaya dapat laging masaya at magaan. Tungkol naman sa edukasyon, kabaryo, hanggang grade 2 lang ang naabot ni tatay. Habang ako naman, kahit papaano ay nakagraduate ako ng grade 6. Yun nga lang, hindi na namin kinaya ang high school kaya mas pinili ko na lang ang tumulong sa palayan. Samantala, ang aming bahay ay nakatayo sa gilid ng bundok. Kaya naman tanaw ko na ang sentro ng baryo pati ang paaralan. At sa paanan ng bundok ay naroroon ang maliit naman naming sakahan. Nang tanungin ko si tatay minsan kung bakit nakatirik sa gilid ng bundok ang aming bahay, ang binigay niyang rason ay upang hindi maalinsangan at palaging mahangin. Yun nga lang, sa tuwing sasapit ang malakas na ulan,
ay talagang halos naninigas na ang aming kalamnan sa tindi ng ginaw. Gayunpaman, hindi naman ako nagrereklamo, kabaryo. May ginawa rin kaming lupang hagdan upang hindi masyadong mahirap, lalo na sa pag-akyat. Sa katunayan, hindi lang naman kami ang naninirahan sa gilid ng bundok, kundi may mangilan-ngilan rin na may malalayong pagitan. Kahit papaano ay gawa naman sa matibay na kahoy ang aming bahay at napalitan na rin ng yero ang aming bubong. Kapito, malapit na ang tag-ulan. Mukhang kailangan ng suriin kung matibay pa ba ang mga gulong na pamatong sa bubong. Baka kasili pa rin na ng hangin yan. Mas mabuting ikaw naman ang sumuri dyan, Elena. Para naman masubukan mo ang umakyat sa bubong. Ano? Biro lang. Oo, mamaya titignan ko yan. Itay, huwag niyo nga pong biruin si inay ng ganyan. Isipin mo nga, Wilson anak, kung ang nanay mo ang aakyat dyan. Si itay talaga pati si inay ginagawa pang biro. Inabangan namin ang tag-ulan dahil ibig sabihin nito ay panahon na rin para sa pagtatanim ng palay. At sa loob ng ilang buwan ay mabibili ko na din ang inaasam kong sapatos sa may bayan kapag sumapit na ang anihan. Sa mga ganitong panahon lang kasi kami nakakabili ng bagong damit at kung ano-ano pa. Pero may sideline din naman ako tulad ng pagbebenta ng kamote, mga prutas at gulay. Nag-aalaga din ako noon, kabaryo, ng mga manok at ipinagbibili ko ito ng buhay. Hindi naman kasi pwede na aasa lang kami sa palay, habang si tatay naman ay nagkakarpintero din o kung ano-anong kinukumpuning mga bagay. Si nanay naman ay nasa bahay lang at nag-aasikaso sa amin. Hindi ko din hinahayaan na siya ang kikilos lahat sa gawaing bahay dahil naawa rin naman ako sa kanya. Ano po, itay? Matibay pa ba ang mga gulong? Sa tingin ko naman, anak, mga 2 tag-ulan pa siguro ang kakayanin yan. Sigurado po ba iyan, itay? Baka mas mauuna pang liparin yan. Siguradong sigurado yan, anak. Kahit nga subukan mo pa eh. Atay? Anong atay? Ayusin mo nga, pangit pakinggan eh. Magpapaalam po sana ako. Linggo kasi ngayon may magandang palabas mamayang gabi sa TV. Kaya punta po muna ako kina Badong upang manood. Naku anak, siguraduhin mo lang na TV ang papanoorin ninyo. Kilala ko pa naman yan si Badong, mamboboso yan. Itay naman, sa tingin mo po ba gagawin ko din yon? Mahirap na anak kasi lalaki ka din naman. Tay. Biro lang anak, sa nanay mo ikaw magpaalam. Nakagawian ko na kasi na kada linggo ng gabi ay bumababa ako sa sentro kaya pinapayagan na ako ni nanay. Iyan lang din ang tanging libangan ko, kabaryo. Pagsapit ng hapon ay inihanda ko na ang sulo na gawa naman sa kawayan. May mitse ito at lagayan ng langis. Mas mainam itong dalhin kumpara sa lampara dahil mas maliwanag. 10:00 na ng gabi, mag-uumpisa ang inaabangan kong palabas. Kaya naman 9:00 pa lang ay bumababa na ako ng sentro. Sobrang dilim ng gabing yon, kabaryo, dahil walang buwan. Pero ayos lang naman dahil sa paanan ng bundok ay may mga poste na ng ilaw. Gayunpaman, natapos ang palabas ng hating gabi. Nagpaalam na ako kay Badong na uuwi na. Sa pagbaybay ko naman paakyat ng bundok ay may narinig ako sa aking kaliwa na may tumatakbo. Agad ko namang inilawan ang bahaging yon pero wala akong nakitang hayop o anuman.
Dumakot na ako ng asin sa supot na nasa aking bulsa. Nakaugalian ko na kasi ang magdala ng asin kapag lalakad ako tuwing gabi. Nagpatuloy pa ako sa paglalakad habang pinapakiramdaman ang paligid. Kung aswang ka man, hindi ako natatakot sa'yo. Papaliguan kita ng asin. Mahina kong sabi habang bumibilis ang lakad ko. Makalipas ang ilang minuto ay may mga kaluskos naman akong naririnig sa paligid. Nang matanaw ko na ang aming bahay, ay isinaboy ko na ang asin sa aking paligid habang patuloy sa paglalakad. May nag-iisang lampara ang nakasinde sa beranda ng bahay. At nakita ko din si nanay na naroroon at naghihintay sa akin. Nay, bakit gising ka pa po? Hindi ko alam, anak. Pero hindi ako mapakali. Iba ang pakiramdam ko sa gabing ito. Kaya nagpasya ako na hintayin ka sa pag-uwi. Naku Nay, hindi nyo na po dapat ginawa to. Baka mahamugan pa kayo. Dati naman hindi naman kayo naghihintay, di ba? Oo, anak. Pero sadyang hindi lang ako mapakali. Sige na po, Inay. Pumasok na po tayo sa loob. Bago ko naman sinara ang pinto, ay nilingon ko muna ang paligid. Kitang-kita ko nun, kabaryo, na gumagalaw ang mga halaman sa labas. At alam ko na may nilalang na nagtatago doon. Ilang minuto pa lang ang nakalipas nang ako'y humiga ay bumuhos na ang malakas na ulan. Senyalis na ito sa pagtatanim ng palay. Tila halos naging magdamag ang ulan at pagkagising ko kinabukasan ay makulimlim pa rin ang langit nun. Alam ko na pupuntahan ninyo ang palayan, kaya naghanda ako ng arroz caldo para sa agahan ninyo. Ayos po yan, Inay. Mainam yan para sa ganitong panahon. Nako Wilson anak, mukhang kinatay ng nanay mo ang alaga mong manok upang isahog sa lugaw. Hoy Pepito, kung pagbibintangan mo ko ng ganyan, ay mas mabuti pang huwag ka nang kumain. Tira-tira yung kagabi sa adobong manok na inulam natin. Nagbibiro lang naman ako, Elena. Ikaw talaga hindi na mabiro. Sa paglipas pa ng mga araw at linggo, ay sumapit na nga ang panahon ng taniman. Nasa 1 hektarya lamang ang aming lupain, kaya naman kami na ni tatay mismo ang gumagawa rito. Sa loob lamang ng 1 araw, ay natapos na kami ni tatay sa pagtatanim. Katabi lang din namin ang mumunting lupain at ang mga naglalakihang palayan. Nakakamanghang tingnan ang lupain ng kabila. Lagi ko noong pinapangarap na darating din ang panahon ay magkakaroon din kami ng ganyang kalaking taniman. Ay sa wakas, natapos na din tayo, Wilson anak. Ang sakit ng balakang ko. Doon muna tayo sa kamalig, Itay. Papahinga muna tayo bago umuwi. Nagmumukha tayong mga dugyot dahil sa putek. Dugyot na nga tayo, mas naging dugyot palalo. Itay naman, pati mga sarili natin nilalait mo. Kesa naman manlait tayo ng kapwa, di ba? Masama yun. Kung sa bagay, ano po kayang ulam ang iniluto ni Inay? Kumakalam na ang sikmura ko eh. Sigurado naman ako kahit anong niluto ng nanay mo masarap yon, anak. Bukas nga pala tignan mo yung mga kamote. Baka malalaki na ang bunga. Tsaka huwag ka nang maglaro ng bulate ha. Opo, Itay. Kinabukasan ay maaga kong pinuntahan ang taniman ng kamote. Hindi naman ito kalayuan sa amin. Sa katunayan, natatanaw ko lang ang bahay namin sa bandang itaas. Dala ko naman ang piko pang hukay sa kamote. Hindi ko malaman kung saan mag-uumpisa dahil sa napakayabong na mga dahon dito. Sa hindi ko malamang dahilan, may kakaibang sinag na tumama sa kamotehan at doon ito sa pinakagitna.
Isang maliit na sinag na nagmula naman sa araw. Ang labis ko namang ipinagtataka ay wala namang lilim o anumang harang upang magkaroon ng ganoong kaliit na sinag. Marahan kong pinuntahan ang kamoteng tinamaan ng sinag at dito sinimulan ko itong hukayin. Anak ng kamote, ang liliit naman pala ng mga laman nito. Pambihirang sinag na yon. Aba teka, ano ito? Bakit may buto dito? Akmang ibabalik ko na ang mga lupang nahukay ko ay may nakita akong parang buto. Nang kunin ko ito ay tila isa itong ngipin ng malaking hayop. Pakiramdam ko ay espesyal ang butong yon. Kaya naman binalot ko ito sa dahon at isinilid sa aking bulsa. Nagpatuloy naman ako sa paghuhukay hanggang sa makakuha ng sapat na kamote para sa aming mag-anak. Matapos kong may lagay sa ilalim ng lutuan ang mga kamote, ay nilinis ko na din ang nahukay kong buto. Napagtanto ko na ngipin pala iyon ng kalabaw. Pero papaano ito napunta sa taniman ng kamote? Gawa nga isang espesyal na bagay ang tingin ko dito, ay nagtahi naman ako ng tela bilang lalagyan ng ngipin at itinali ko ito sa aking bewang. Lumipas ang ilang araw, nasuot-suot ko ang bagay na yon, ay may napansin ang aking ina. Wilson, sandali nga la. Kanina ka pa nagtatrabaho. Daling ka pa sa palayan. Nag-igib, nagsibak ng kahoy. Tapos ay naglinis ka sa paligid at ngayon, inaayos mo yung lumang hagdanan. Hindi pa kita nakita nagpapahinga. Baka mapaano ka anak. Magpahinga ka muna. Ewan ko po ba, inay? Nitong mga nakaraan para bang ang lakas-lakas ko at hindi po ako nakakaramdam ng pagod. Oy, hindi pwede yan. Baka bigla ka nalang bumagsak dyan. Halika na at magpahinga ka muna. Pwede naman ipagpabukas na yan. O sige, inay, pagbibigyan kita. Pero hindi po talaga ako pagod. Pero bukas ko na lang po tatapusin ang mga lumang hagdan. Kung hindi napansin ni nanay ay hindi ko rin maisip na kanina pa pala ako hindi tumigil sa kakakilos. Para bang naghahanap ako ng gawain palagi. Habang ako'y nakaiga ay kinapa ko ang aking bewang kung nasaan naroon nakatali ang ngipin ng kalabaw. Tinanggal ko naman ito at sinipat ng maigi. Natawa na lang ako nang maisip ko na may kapangyarihan ang ngipin na yon. Di naglaon ay dinalaw ako ng antok at nakatulog ng mahimbing. Boses ni nanay ang aking narinig habang ginigising niya ako upang kumain na ng hapunan. Dito napatingin naman ako sa bintanang nakabukas pa sa aking kwarto at madilim na nga pala talaga. Bumangon naman ako at tumugon kay nanay na lalabas na. Habang nagsosot ako ng damit pang itaas, ay nakita ko sa gilid ng aking mata ang gumagalaw na mga halaman sa labas. Sa paglingon ko dito, ay gumalaw nga ang dulo ng mga halaman. Halatang may nanggaling doon at biglang umalis. Lumapit at sumilip naman ako sa bintana. Subalit wala naman akong nakitang kakaiba. Dito sinara ko ito at lumabas na ng kwarto. Wilson anak, sabi ng nanay mo ang sipag-sipag mo daw nitong mga nakalipas na araw. Bakit, ano bang nakain mo? Wala naman po, itay. Sadyang naging ganado lang talaga ako. Baka naman may inspirasyon ka, kaya ka nagkakaganyan. Inspirasyon? May nililigawan ka na ba, Wilson? Wala po, inay. Tsaka ano po ba kayo? Normal lang naman po ang ginagawa ko. Anak, alam naman talaga namin na masipag ka. Pero kung mas masipag ka pa, hindi okay yon. Itay naman, basta bukas po ayusin ko yung lumang hagdan. Nasira kasi noong nakaraang ulan. Ay mabuti yan anak. Nadulas ako kahapon eh. Ayusin mo agad, baka ang nanay mo pa ang madulas. Gugulong yan pababa.
Naku ay nag-uumpisa ka na naman ba, Pepito? Bago pa man lumala ang sitwasyon ay inawat ko na sila. Palaging nauuwi talaga sa asaran kapag nagsama ang aking mga magulang. Si tatay ay lagi na lamang niyang binibiro si nanay. Habang pinipigilan ko ang aking pagtawa, ay nagligpit na rin ako ng mga pinagkainan. Gawa nga nang natulog ako maghapon ay tumambay muna ako sa beranda. Pinatay ko na ang mga ilaw sa labas, maliban sa may sala. Nakabukas din ang pinto upang may liwanag sa aking kinalalagyan. Doon ko inisip kung bakit nga ba ako naging masipag palalo. Pakiramdam na hindi napapagod. May kinalaman ba dito ang nahukay kong ngipin ng kalabaw? Napaka-imposible naman yata. Upang patunayan sa aking sarili na may kakaibangang nangyayari sa akin ay bumaba naman ako ng bahay. At dito dinampot ang malaking bato na kasinlaki ng nyog. Inilagay ko ito sa gitna ng bakuran sa mas maliwanag na bahagi. Dito ko sinimulan na kinuyom ang aking kanang kamao at buong lakas na sinuntok ko ang malaking bato. Napabalikwas ako at nagulat dahil sa harapan ko mismo ay nahati ang bato. Kahit konting kirot nun kabaryo sa aking kamao ay wala. Kahit sugat o galos man lang ay wala din. Nanlaki ang aking mga mata at napaupo na lamang sa lupa habang nakatitig sa batong nahati. Ilang segundo rin akong natigilan nun. Agad ko namang itinabi ang bato at pumasok na sa bahay. Sa aking silid ay magkahalong emosyon ang aking naramdaman. Masaya, nagulat, kinakabahan, takot at kung ano-ano pa. Hindi ko lubos maisip kung papaano ko iyon nagawa. Kinabukasan ay inayos ko na nga ang lupang hagdan. Nilagyan ko ito ng mga maliliit na bato upang mas maging mas matibay at hindi madulas kapag umuulan. Nagawa ko ito ng walang kapaguran at tila ganadong-ganado pa. Subalit nag-iingat ako sa mga kilos ko. Baka may pansin na kakaiba itong sinanay. May pagkakataon kasi na nakakalimutan ko na hindi na pala ako normal sa isang tao, pati ang aking ginagawa. Tulad na lang sa pagbuhat ng malaking bato, gamit lang ang iisang kamay na walang kahirap-hirap. Ang pagtibag sa lupa gamit lang ang aking kamao. Sa mga lumipas na araw ay natuwa naman ako ng gusto sa bagong kakayahan ko. Kung saan man ito nagmula ay hindi ako sigurado. May mga sandali na sumasagi sa aking isipan. Papaano kaya kung isang araw ay biglang mawala sa akin ang kakayahang ito? Kaya naman isang araw, nagsagawa ako ng patunay sa aking sarili. At ewan ko ba kung bakit ngayon ko lang ito naisip na subukin ang ngipin ng kalabaw. Sa isang bahagi ng kakahuyan, sinubukan kong bunutin ang malaking puno at walang kahirap-hirap ko itong nagawa. Ngunit nang hubarin ko ang nahukay ng ngipin at inilayo sa katawan, ay kahit anong lakas ko, ay hindi man lang nagalaw ang puno. At dito ko napatunayan na merong kakaiba nga sa nahukay kong ngipin. Umupo naman ako sa lupa at sinipat ko ng maigi ang bagay na yon. Diyos ko po, ito na kaya ang tinatawag na mutya. Ano ang tawag dito? At bakit naroon ito sa taniman namin? At sino ang naglagay nito doon? Mga katanungan na nagpapagulo sa aking isipan. Balak ko sanang tanungin si tatay pero alam ko na wala ring matinong sagot na sasabihin ang aking ama. Hanggang sa naisip ko ang albularyo. Umuwi naman ako ng bahay at naabutan ko si tatay na nag-aayos ng kanyang gamit
pangkarpintero. Tay, may kakilala po ba kayong albularyo? Medyo masama kasi ang pakiramdam ko eh. Papagamot po sana ako. Nako Wilson, magpakulo ka lang ng dahon ng bayabas at yun ang ipanligo mo. Inumin mo pala. Itay naman, pero may kakilala po ba kayo? Teka, iisipin ko pa. Matagal na yun eh. Kasing edad mo yata ako nang dinala ko ng tatay ko sa isang albularyo. Nabati kasi ako noon kasi alam mo anak, ako kasi kung saan saan nakakarating. Kaya naman… Tay, alam ko na po ang kwentong yan. Sabihin nyo na lang po kasi kung saan ko matatagpuan ang albularyo. O sige, sa ika-5 baryo mula dito. Pero anak, mabundok ang lugar na yon. Sa pagkakatanda ko, ang pangalan niya ay Cesar. Oo tama, Cesar nga. Teka lang, nabati ka ba o nakulam? Salamat po itay. Ako na ang pupunta sa kanya. Sasamahan na lang kita, baka mawala ka pa. Itay, paano naman po ako mawawala? Iisa lang naman ang daan papasok at palabas ng bayan na ito. Sa mismong araw na yon ay nagpaalam naman ako ng maayos kay nanay. May bahid siya ng pag-aalala, pero sinigurado ko sa kanya na kaya kong mag-isang bumiyahe. Bilang isang ina, hindi na mayaalis ang mga habilin at abiso sa anak na aalis ng bahay. Kinabukasan matapos ang almusal, ay umusad agad ako sa biyahe. Sa pagdating ko sa nasabing baryo, ay nagtanong-tanong naman ako sa mga tao kung saan ko matatagpuan yung albularyo. Agad naman akong naituro dahil kilala itong si Cesar sa lugar na yon. Sumakay naman ako ng tricycle papunta sa bahay ng matanda. Habang nasa biyahe, ay sinabihan ako ng driver na baka hindi na daw ako magamot ng matanda dahil sa dami ng tao sa araw na yon. Ilang beses na rin daw siyang pabalik-balik sa paghatid ng mga parokyano ng matanda. Gayunpaman, hindi ako nawala ng pag-asa na makaharap ang matanda sa araw na yon. At hindi nga nagkamali ang driver. Sandamakmak na mga tao ang aking naabutan. Lumapit ako at nagtanong sa isa sa mga pasyente. Ayon sa kanya, kapag sa araw na Martes at Biyernes ay dagsa talaga ang mga tao dahil ito lang ang mga araw na nanggagamot ang matanda. Hindi ko rin makita ang albularyo dahil nasa loob ito ng bahay. Lumakad ako at umupo naman sa labas ng isang tindahan at bumili ng merienda. Nagkaroon kami ng konting kwentuhan sa may-ari nito hanggang sa nakiusap ako kung pwedeng makitulog sa bahay niya kahit isang gabi lang at magbabayad naman ako. Subalit, sadyang maswerte pa rin ako sa araw na yon dahil pumayag ang matandang lalaki at libre akong magpapalipas ng gabi sa kanyang bahay. Mag-isa na lang ito sa buhay at sa tindahan na rin siya natutulog kaya bakante palagi ang loob ng bahay. Kahit isa akong estranghero ay pinagkakatiwalaan pa rin ako ng matanda. Dahil maaga pa naman ay nagpaalam muna ako sa tinderong si Mang Gustin na maglalakad-lakad muna sa lugar. Inabisuhan naman niya ako na doon mamasyal sa palengke dahil marami daw akong mabibili doon at may maliit na parke din sa malapit. Sa aking paglalakad ay napadpad naman ako sa labas ng simbahan. Doon ako nakakita ng mga nagtitinda ng mga halamang gamot, gayuma at mga anting-anting. Dito nakuryoso ko sa mga agimat at medalyon. Habang tumitingin ako ay panay paliwanag naman ng matandang babae tungkol sa mga gamit ng medalyon at iba pa. Sinubukan kong hanapin ang katulad ng hawak ko ng ngipin ng kalabaw. Subalit wala akong makita. Kaya naman nagtanong ako sa matanda
kung may mutya ba na nagmumula sa isang kalabaw. Sumagot naman ang matanda na meron daw. Pero medyo mahirap daw ito kunin. Sa aking pag-uusisa ay nalaman ko ang paraan ng pagkuha nito. Hindi pala biro dahil may itinakdang araw at sitwasyon para upang makuha ang mutya ng kalabaw. Matapos magpaliwanag ng matanda, ay inalok niya sa akin ang pangil ng kidlat upang hindi naman mawala ng saysay. Ang kanyang pagsasalita ay bumili na lamang ako ng palamuting porseras. Nagpatuloy ako sa paglalakad patungo sa simbahan habang iniisip ang paraan ng pagkuha ng mutya ng kalabaw. Ang pinagtataka ko noon, kabaryo, kung tunay na mutya ng kalabaw nga ba ang hawak ko. Paano ito napunta sa ilalim ng lupa? Napapailing na lamang ako at tumuloy na lamang sa may simbahan. At kahit tapos na ang misa, ay nagsindi naman ako ng kandila. Pumasok ako sa loob at taimtim na nagdasal. Pagsapit ng alauna ay lumabas na ako at naganap ng karinderya upang kumain. Pagkatapos ay namasyal naman ako sa parke saglit hanggang sa dinalaw na ako ng antok. Kaya nagpasya na akong bumalik kay Mang Gusting. Dinalhan ko naman siya ng mainit na tinapay at laking tuwa naman dito ng matanda. Nagpaalam naman ako sa kanya na magpapahinga muna at malaya niya naman akong hinayaan sa loob ng kanyang bahay. Pansin ko na halos walang kagamitan sa loob ang matanda maliban sa mga muebles sa may sala. Maayos naman ang bahay at malinis, pero halatang malungkot dahil wala ng pamilyang naninirahan. Kinabukasan sa paglabas ko ng bahay, agad kong tiningnan ang bahay ng albularyo. Walang katao-tao sa labas. Nagpaalam na ako kay Mang Gusting at nagpasalamat. Marahan akong naglakad patungo sa bahay ng albularyo. Sinipat ko sa loob habang nasa labas ako ng bakuran. Ngunit wala naman akong maaninag na tao sa loob. Nagulat na lamang ako nang merong nagsalita sa aking likuran. Sino ba ang hinahanap mo, iho? Magandang umaga po. Hinahanap ko kasi si Mang Cesar, yung albularyo. Bakit, iho? Ano ba ang sadya mo sa kanya? May ikukonsulta lang po sana ako. Hindi po tungkol sa sakit, kundi tungkol sa isang bagay. Tumitig naman sa akin ang matanda ng seryoso at sumenyas na doon kami sa loob mag-usap. Ikaw po ba si Mang Cesar? Ako nga, iho. Sige, maupo ka muna dyan. Magkape muna tayo. Pagpasensyaan mo na. Hindi ako nakabili ng tinapay. Hindi kasi ako kumakain nito. Ayos lang po. Tungkol saan ba ang ikukonsulta mo sa akin, iho? Ako nga po pala si Wilson. Nais ko po sanang patignan ito sa inyo. Pakiramdam ko po kasi may kakaiba sa bagay na ito. Sino ba ang nagbigay sa iyo niyan, iho? Wala po. Nahukay ko lang po yan sa taniman namin ng kamote. Pagkatapos po habang suot ko yan, ay may napapansin akong kakaiba sa aking katawan. Lakas at bilis po at parang hindi ako napapagod. Isang walang kamalay-malay na nilalang. Tangan mo ang mutya ng kalabaw, iho. Isang napakalakas na mutya ng pandigma. Gaano katagal na ba ito sa kamay mo? Ilang linggo na rin po. Wala ka bang napapansing kakaiba sa paligid ng bahay mo? Lalo na kapag sumasapit ang gabi. May mga kaluskos lang po at paggalaw ng mga halaman. Napasapo sa baba ang matanda. Nagpaalam naman siya sa akin kung papayag ba ako na ikokonsagra niya ang mutya upang maisuot ko ito bilang kwintas. Agad naman akong pumayag. Nagsagawa ang matanda ng ritual, isang bagay na hindi ko naiintindihan. Hinayaan lamang niya akong manood
Ilang minuto din ang ritual na yon at laking gulat ko dahil dumikit ang mutya sa isang bagay na kwintas na hindi man lang ginagalaw ng matanda. May bahagyang pag-usok ang naganap sa kwintas at mutya at sa panghuli ay ibinabad niya ito sa banal na tubig na nasa isang baso. Kunin mo na at isuot ito, iyo. Tapos na ang ritual ng pangkonsagra. Naku, maraming salamat po, Mang Cesar. Iyo, makinig ka sa akin. Hindi biro ang hawak mo. Kaakibat nito ay ang mabigat na responsibilidad. Handa ka bang panghawakan ng mutyang ito? Opo, Mang Cesar. Kung makakatulong ito upang mabigyan ko ng hustisya ang aking kapatid, ay gagawin ko po. Bakit? Ano ba ang nangyari sa iyong kapatid? Biktima po siya ng isang hindi kilalang nilalang. Pero malakas ang kutob ko na hindi ito ligaw na hayop, kundi isang aswang. Iyo, kung paghihiganti lamang ang nais mo, mas maiging bitawan mo na ang mutya habang maaga pa. Hindi po paghihiganti, Mang Cesar, kundi ang kaligtasan na rin po ng aking pamilya at mga tao sa aming baryo ang matagal ko na pong hinahangad. Nang maliwanagan ang matanda, ay inabisuhan niya ako na manatili muna sa kanyang poder sa loob ng 3 araw. At sa loob ng 3 araw na yon ay tinuruan niya ako ng mga usal, poder, sabulag at tigalpo. Ang mga usal nito ay malaking tulong sa oras ng labanan. May mga dasal din na ipinagkaloob sa akin ang matanda upang mas maging sensitibo ko sa presensya ng kalaban. Makalipas ang 3 araw, ay labis naman akong nagpapasalamat sa albularyo. Sinabi rin niya na anumang oras ay pwede akong bumalik sa kanya para sa anumang tulong na kakailanganin ko. At bago naman ako umalis, ay meron siyang ibinigay sa akin. Mas maiging ibigay ko ito sa iyo, iho. Minana ko pa ang talibong na ito mula sa aking mga ninuno. Hasain mo lamang ito at babalik na ang kintab at talas nito. Gamitin mo ito sa tama, iho. At isa pa, huwag mong hayaan na pumasok ang takot dyan sa puso mo. Dahil ang pinakamatinding kalaban mo ay ang iyong sarili. Palagi mong tatandaan na lumalaban ka para sa katarungan at liwanag. Walang makakatalo sa liwanag, iyo. Sige, humayo ka isang bagong sibol na mandirigma. Dahil sa mga salitang narinig ko, sa albularyo na yon ay nagkaroon ako ng lakas ng loob. At naramdaman ko ang panibagong yugto ng aking buhay na hindi lang isang magsasaka, kundi may responsibilidad na dapat tugunan para sa aking mga kababaryo. Sa aking pagdating sa aming baryo ay napadaan naman ako sa paaralan. Eksaktong labas din nila sa mga oras na yon. Kaya naman nanatili muna ako habang pinapanood ko sila na naglalakad, nagtatawanan, nagkukulitan at asaran. Isa na sana dito ay ang aking kapatid na si Warren. Muli naman akong nakaramdam ng lungkot at marahan na akong naglakad pauwi. Dumaan muna ako sa palengke at bumili ng ilang pirasong tuyo. Nasa lupang hagdanan pa lamang ako ay narinig ko na itong sinanay. Wilson, anak, mabuti naman at nakauwi ka na. Nag-aalala ko dahil ilang araw ka nang hindi umuwi. Pasensya na po, inay, kung medyo natagalan ako. May araw pala sa panggagamot ang albularyo. Hindi po pala basta-basta ka lang pupunta doon. Tapos ang dami pang tao. Naku anak, nakalimutan kong sabihin. May piling araw lang pala ang panggagamot. Masyadong matagal na kasi kaya nakalimutan ko na. Ayos lang po, itay. Naging maganda naman po ang nangyari. Maayos na po ang pakiramdam ko. Ikaw naman kasi anak, kung saan-saan ka nagsususuot. Kaya yan, nagkakasakit ka na. Pero itong nanay mo hindi tatabla ng engkanto ito. Ang engkanto ang takot sa kanya.
Mag-uumpisa ka na naman ba, Pepito? Inay, hayaan niyo na po si Itay. Eto po, bumili nga po pala ako ng tuyo. May uulamin po ba ngayon o bukas na yan sa almusal? Magpiprito ako ng isda ngayon. Kaya bukas na lang ito, Wilson. Sige po, Inay. Magpapahinga lang po muna ako. Sa pagpasok ko ng kwarto ay muli kong sinipat ang aking mutya. Napapangiti naman ako dahil isa na pala akong antingero. Naririnig ko lamang ang mga tungkol dito doon at ngayon ako na mismo ang antingero. Pero napaseryoso bigla ang aking mukha nang maalala ko ang responsibilidad kong tangan. Isang umaga noon, naghanda ako ng mga sibat na gawa sa kawayan. Hinasa ko rin ang bigay ni Mang Cesar na isang talibong. Nag-ipon din ako ng mga balat ng niyog. Ang lahat ng iyon ay napansin ng aking ina. Wilson, anak, para saan ba yung mga sibat at balat ng niyog? At may talibong ka pa. Wala po, Inay. Inihanda ko lang po yan baka sakaling kailanganin. At itong mga balat na niyog, mabisang pamatay lamok po. Napapansin ko kasi madami ng lamok sa kwarto ko tuwing gabi. Abay, oo, napansin ko nga din ang mga lamok na yan. O sige, dito na muna ako sa loob. Habang kumakain ako ng nilagang saging sa may bakuran, ay matyaga kong hinintay ang aking ama. Nais ko siyang kausapin tungkol sa oras ng kanyang pag-uwi. Sa katunayan, bihira lang namin siyang nakakasama sa hapunan dahil matagal siyang umuwi kada gabi. Bandang alas 8 o alas 9 na. Natakot naman ako na baka mabiktima ng aswang ang aking ama. Sa loob ng mahabang panahon ay wala namang nababalitang aswang sa aming lugar. Pero sa hindi ko malaman ay malakas ang pakiramdam ko na may kakaibang nangyayari sa paligid na lingid sa kalaman ng mga tao sa baryo. Itay, mabuti at nakauwi na po kayo. May sadya po kasi ako sa inyo eh. Eh ano ba yon, anak? Kung hihingi ka ng pera, abay wala akong maibibigay sa'yo. Hindi po yun. Makikiusap po sana ako sa'yo, Itay. Nauuwi na po kayo bago lumubog ang araw. Aba, at bakit naman, anak? Gabi naman talaga ang uwi ko madalas ah. Nag-iingat lang po ako, Itay. Nag-iingat naman saan? Sa aswang po. Aswang? Aswang baka mo? Naku naman, Wilson, anak. Kung kailan ka tinubuan ng buhok sa katawan, tsaka ka lang magsasalita tungkol sa aswang-aswang na yan. Parang alam ko na yan ah. Ano ba ang nangyari sa pagkikita nyo ng matandang si Cesar? Wala po itong kinalaman doon, Itay. Basta, Tay, makinig na lang po kayo sa akin. Wow! Bakit, anak? May kapangyarihan ka na bang makita ang hinaharap? Nakikita mo bang inaatake ako ng aswang? Sige, hayaan mo at isasama ko na ang nanay mo. Tignan natin kung uubra ang aswang sa kanya. Itay naman puro ka naman biro. Wilson, anak, hindi totoo ang aswang. Kung iniisip mo ang nangyari sa kapatid mo noon, ligaw na hayop lang yon. At tignan mo moderno na ang mga kapitbahay natin. Tayo na lang ang naiwan kaya wala nang aswang-aswang na yan. Naku, tigilan mo na yan. Tinatakot mo lang ang sarili mo. Inaasahan ko na iyon ang magiging reaksyon ni tatay. Pero ang malaga ay nasabi ko sa kanya ang dapat kong sabihin. Ginawa ko na ang balaan siya. Habang ako ay papalapit sa bahay, ay narinig ko na nag-uusap ang aking mga magulang. Kaya naman napatigil ako sa may hagdan. Elena, ano ba ang nangyayari sa anak natin? Kung ano-ano na ang pinagsasasabi. Akalain mo ba naman binalaan ako na dapat umuwi ng maaga? Baka daw mabiktima ako ng aswang. Pambihirang bata. Ano aswang? Pepito, baka may nakikita na si Wilson. Naalala mo ba noong dati? Tumigil ka nga, Elena.
Hindi aswang ang nakita ni Warren. Siyempre bata pa siya noon, kaya kung ano-ano ang nasa imahinasyon. Pero Pepito, alam natin pareho na hindi ligaw na hayop ang pumaslang. Tama na. Simula ngayon wala nang magsasalita tungkol sa nakaraan. Walang aswang, tandaan mo yan. Posibleng nakita ni Warren ang nilalang na pumaslang sa kanya. Pero bakit ayaw itong pag-usapan ni tatay? Sa tono ng aking ama ay mukhang may nalalaman siya sa nakaraan. At pakiramdam ko, naniniwala siya na totoo ang aswang. Isang hapon nun, kabaryo, magtatakip silim na, ay wala pa rin si tatay. Nag-umpisa na akong magpausok ng mga balat ng nyog. Panaytingin naman ako sa baba kung nariyan na ba ang aking ama. Hindi ako mapakali sa mga oras na yon. Pabalik-balik ako sa beranda at bakuran. Hindi mapakali habang iniisip kung nasaan na kaya ang aking ama. Hanggang sa nagsalita na itong sinanay. Puntahan mo na, Wilson. Alam kong aligaga ka. Sige na, sundiin mo na ang iyong ama. Pero inay, paano ka dito? Alam ko kung ano ang mga bagay na ihahanda mo. Ang mga kawayan at balat na nyog, pati ang talibong. Alam ko kung para saan yon, anak. Sige po inay, hahanapin ko na po si itay. Papalubog na ang araw nang bumaba na ako ng bundok. Mahaba ang aking mga hakbang hanggang sa naramdaman ko na tila may sumasabay sa akin mula sa aking kanan. Isang anino na mabilis ang kilos. Sino ka? Magpakita ka. Huminto naman ako saglit at tumigil din ang mga kaluskos. Sinipat kong maigi ang dumidilim na paligid. Marahan naman akong naglakad hanggang sa tumakbo ko ng mabilis. Sinubukan ko ang sukdulan ng aking kakayahan sa pagtakbo. Napansin ko na nawala na ang sumusunod sa akin. At sa loob lang ng ilang minuto ay narating ko na ang paanan ng bundok. Dito naglakad na ako at nagtanong-tanong na rin kung may nakakita ba kay tatay. Hanggang sa may nakapagturo sa akin na nakita ito na nag-iinuman sa isang bahay dahil merong kaarawan. Nakita ko nga roon ang aking ama na masayang nakikipag-inuman sa mga kaibigan niya. Nagdadalawang isip naman ako kung pauuwiin ko na ba o hahayaan ko muna. Hindi ko kayang sirain ang masayang oras ng aking ama. Kaya naghintay na lamang ako sa katapat na tindahan. May isang oras din nun, kabaryo, bago lumabas itong si tatay at nagpaalam ng umuwi. Tay, mabuti naman at nagpasya na kayong umuwi. Oh, nariyan ka pala. Kanina ka pa ba? Hindi naman tay. Pero nauwi na po tayo. Oh, heto nga pala, may mga dala akong pagkain. Nakainom na nga, nakabitbit pa ng pagkain. Kung ano-ano ang pinagsasabi ni tatay, hinayaan ko na lamang siya dahil nakainom ito. Nauna naman siya sa paglalakad. Pati ang hawak niya noong flashlight ay gumigewang na rin kung saan-saan tumatama ang ilaw. Hindi rin ako nagpakampante sa paligid, pero kahit katiting na negatibong presensya ay wala naman akong naramdaman. Sa aking kalooban ay nagpasalamat naman ako dahil hindi ko alam kung papaano panghawakan ang sitwasyon kung may aswang habang kasama ko ang aking ama. Samantala, naabutan namin si nanay na nasa beranda at nakaantabay sa aming pagdating. Ay Pepito, lasing ka ba? Nakainom lang. Birthday kasi ni Paring Maeng. Kaya nagkasayahan ng kaunti. Eto pala, pinadala ng kumari mo. Lantakan nyo na yan at matutulog na ako. Ay nako Pepito, kahit kailan ka talaga. Ikaw Wilson, huwag kang gumaya dyan sa ama mo. Kumain na po kayo inay.
Mauna na kayo, medyo busog pa ako eh. Dito na muna ako sa labas. Habang nakamasid ako sa paligid ay inisip ko ang aninong sumabay sa akin kanina. Nakapagtataka lang dahil kung isa itong aswang o masamang nilalang, bakit hindi ako inaatake? Ito rin marahil ang mga nagpaparamdam sa akin noon. Sa gitna ng aking pag-iisip ay may kumaluskos sa paligid ko. Mabilis ko itong tiningnan. Nilingon ko din si nanay na nasa loob ng bahay at abala sa ginagawa. Tumayo naman ako ng marahan. Nilapitan ang mga halamang gumagalaw. Sino ka? Bakit hindi ka nagpapakita sa akin? Ano ang sadya mo? Nananakot ka lang ba? Wes hindi ka magtatagumpay dahil hindi ako natatakot sa'yo. Narinig ko sa unang pagkakataon ang atungal ng nilalang. Para itong baboy na pinaghalong aso ang boses. Lumalayo ang tinig nito na tila ba umaatras. Marahil natakot ang aswang sa mutya. Ipinikit ko ang aking mga mata at pinakiramdaman ng maigi ang presensya ng nilalang hanggang sa bigla akong tumakbo at sinunggaban ang nakatago sa isang puno. Nahawakan ko naman ang aswang at tumambad sa akin ang kanyang itsura na hindi ko maipinta sa labis na sama at nakakakilabot. Bahagya naman kaming nagkatitigan. Hindi rin ako agad nakakilos dahil iyon ang unang beses na makasilay ako ng aswang. Hawak ko man ang nilalang pero hindi ko nagawang atakihin ito. Bagkus, itinulak ako ng nilalang at bumulagta naman ako sa lupa. Sa halip na umatake ay lumundag ng mataas ang aswang at naglaho naman ito sa dilim. Gulat na gulat ako sa mabilis na pangyayaring iyon. Hindi ko inasahan na iyon ang magiging tagpo at agad naman akong tumayo at kinapa ang aking sarili kung may sugat ba. Hindi ko maitatanggi na kinilabutan ako sa aking nakita. Napakalapit lang ng aming muka at kitang-kita ko sa malapitan ang nakakatakot, nakakadiri at nakakabaliw na itsura ng nilalang. Napakalayo nito sa mga napapanood ko sa telebisyon. Sobrang iba at hindi ito maipaliwanag. Wilson anak, halika na dito. Hindi ka pa ba nagugutom? Papanhik na po. Dito nilingon ko naman ang aking pinanggalingan at inilibot ang tingin sa mga puno. Wala nang bakas ng aswang, kaya pumasok na ako ng bahay. Hindi ko nagawang kumain, kaya uminom na lamang ako ng kape. Abay, mauuna na ako, Wilson. Ikaw na ang bahala sa mga pinto at bintana, ha? Sige po, inay, magpahinga na po kayo. Ako na po ang bahala dito. Kinabukasan ay nagtungo naman ako sa palayan. Ginagawa ko naman ito ng madalas, lalo na kapag bagong tanim ang mga palay. Napansin ko na kumukonti na ang tubig kaya binuksan ko ang kanal para makaagos naman ang tubig. Habang ginagawa ko ito, ay nakita ko si tatay na may kausap na isang lalaki. Malayo sila sa akin kaya hindi ko maaninag ang itsura ng kanyang kausap. Kaya nagpatuloy naman ako sa pagpapatubig sa palayan. O anak, mabuti at binuksan mo na yung kanal. Oo nga po, itay, mabuti at napansin ko kaagad. Dahil kung hindi matutuyot na ang lupa pagsapit ng hapon. Siya nga pala, itay. Maiba po ako. Sino po ang kausap ninyo kanina? Yun ba? Wala yun, isang kakilala lang napadaan. Kaya yung kaunting kwentuhan muna. Sige, mauna na ako sa bahay. May ipapagawang silong si Mang Tomas. Pupuntahan ko muna. Sige po, itay. Mag-iingat ka po. Habang nakaupo naman ako sa pilapil at pinapanood ang pag-agos ng tubig ay may nasipat ako sa kabilang palayan. May taong gumagapang. Imposible naman na magnanakaw ito dahil ano naman
ang mananakaw niya sa mga bagong tanim na palay. Nanatili lang naman ako sa aking kinaroroonan. Teka lang, may saltik ba sa utak ang taong yan? Imposibleng hindi niya ako nakikita. Bakit siya gumagapang sa putikan? Sa pagpapatuloy ng aking pag-oobserba, ay may napansin ako sa kilos nito. Ang kanyang paggapang ay hindi normal na kilos ng tao. Kaya dito na ako naalarma. Napahawak naman ako sa aking talibong habang papalapit na sa akin ang nilalang. Nang ito'y malapit na sa akin ay napansin ko na ang kakaiba sa mga mata nito, na tila mata ng isang bayawak. Kaya naman napatayo ako at pumorma ng pangdepensa. Nagnanangis ang nilalang at nilalabas pa ang mahaba at kulay lila nitong dila. Anong klaseng nilalang ito? Nagpatuloy sa paggapang ang nilalang at umaambang umatake sa akin. Napipigilan lamang ito sa pag-atake dahil sa aking talibong. Sa inuwa ko ay porsigido ang nilalang na yon, nalapain ako. Hanggang sa buong lakas kong inihampas ang talibong sa nilalang at nahiwa ang kanyang balikat dahilan upang umangil ito ng napakatinis. Ang ngipin nito ay parang lagare. Dito sumigaw ang nilalang na umalingaw-ngaw sa kapaligiran. Hindi na ako nagsayang pa ng pagkakataon at agad ko itong inundayan ng taga sa leeg. Bumagsak ang nilalang sa putik at hindi na gumagalaw. Makalipas ang ilang segundo, ay may mga nagsilabasan sa palayan na mga maliliit na nilalang at gumagapang sila patungo naman sa bangkay ng nilalang. Mabilis akong napatras. Hindi naman sila umatake sa akin. Bagkus, hinila nila ang napaslang kong kasama nila hanggang sa mawala na sila sa aking paningin. Diyos ko, totoo ba ang nakita ko? Anong uri sila? Bakit sila nandito sa palayan? Matapos ang pangyayaring iyon, ay umuwi na ako ng bahay. Nahalata ni nanay na balisa ako at di mapakali. Kaya naman wala na akong nagawa, kundi aminin sa kanya ang mga nangyari. Mga aswang puti sila, anak. Kakaiba sila sa ibang aswang dahil sa araw sila umaatake. Sa aking pagkakaalam ay bulag sila tuwing gabi. Hindi sila kasing lakas at kasing bagsik ng ibang lahi ng aswang. Pero nakakapinsala pa rin sa mga ordinaryong tao. Mabuti at nakaligtas ka sa kanila, anak. Paano niyo po alam ang mga nilalang na iyon, inay? Ibig sabihin naniniwala kayo sa pag-iral ng mga aswang? Ang mundo natin ay puno ng hiwaga. May mga bagay o nilalang na hindi natin inaakala na umiiral pala. Mahigpit na pag-iingat ang kailangan. Maligo ka na, Wilson, at sunugin mo ang iyong damit na suot. Bakit po, inay? Para mawala ang marka ng aswang at upang hindi ka nila masundan dito. Nagulat naman ako sa mga sinasabi ng aking ina. Para bang napakarami niyang alam tungkol sa aswang. Mga bagay na ngayon ko lang narinig. Matapos kong maligo sa balon, sa may likod bahay ay sinunog ko na ang aking mga sinuot na damit kanina. Nanghihinayang pa naman ako sa salawal dahil bagong bili ko pa naman iyon. Habang nasa bahay kami, ay sinusulyapan ko ang aking ina. Batid ko sa kanyang itsura na may hindi ito sinasabi sa akin. Isang gabi noon, kabaryo, habang ako ay naguhugas ng pinggan at kakapasok lang ng kwarto itong sila nanay at tatay, may napansin naman ako sa likod bahay. Gumagalaw ang mga dahon ng saging na tila ba may dumapo at agad namang lumipad. Alam kong may aswang sa paligid dahil napakalakas ng presensya nito. Marahan kong binuksan ang pinto at dito kinuha ang talibong. Bumaba naman ako mula sa kusina at tahimik na nilibot ang buong bahay. Dumapa pa ako noon sa lupa
upang makita sa silong. Subalit walang nilalang doon. Ramdam na ramdam ko ang negatibong enerhiya na tila nagmamasid lamang siya sa akin. Lintik kang hayop ka. Pinaglalaroan mo ba ako? Wika ko naman noon sa aking sarili sa mahinang boses. Nagpatuloy naman ako sa mabagal na paglalakad sa paligid ng bahay. Hanggang sa may biglang dumapo sa lupa na isang nilalang. Wangis tao, isang lalaki, may kalakihan at katangkaran. Tiyak naman ako na ito ang nakaharap ko dati. Ang amoy at ang nakakadiring pagmumukha ng nilalang na yon. Nakatayo lang ito sa aking harapan na may 5 metro lamang ang pagitan. Dito inangat nito ang kanang kamay at sa gulat ko ay agad ko itong isinugod. Umatras at umiiwas lamang ang aswang sa aking mga pag-atake na mas lalong nagpapapigil sa akin. Pakiramdam ko ay minamaliit nito ang aking kakayahan. Napakaliksi at napakabilis din ng aswang na yon. Nagkakalabugan na kami sa labas. May mga halaman nang nawasak at nahawi. Pero hindi pa rin gumanti sa pag-atake ang aswang na yon. Nang mabitawan ko ang aking talibong, ay mano-mano ko siyang nilabanan. Dumating ang punto, nanandaganan ko na siya at inundayan ko ng bugbog sa muka. Pakiramdam ko noon ay napakagaan ng aking pakiramdam. Sa bawat pagdampi ng aking kamao sa mukha ng aswang na yon ay para lang itong sumuntok sa malambot na lupa. Hanggang sa narinig ko si tatay na sumigaw. Wilson anak, tigilan mo yan. Hindi siya kalaban. Natigilan naman ako sa sigaw ng aking ama at napatitig sa aswang. Tumayo naman ako at dumistansya sa nilalang na yon at naramdaman ko na lang na niyakap ako ni nanay at hinila palayo habang si tatay ay nilapitan ang aswang at inalalayan pang makatayo ito. Nanlaki naman ang aking mga mata sa gulat at pagtataka. Teka lang, anong ibig sabihin nito? Bakit ninyo tinutulungan ang aswang na yan? May kinuha naman si tatay sa kanyang bulsan na langis at dito pinainom sa aswang. Sa unti-unti ay nagbago ang anyo nito at naging tao. Pero may mga natirang galos mula sa aking mga suntok. Agad naman itong napaluhod sa lupa at yumuko. Wilson anak, hindi siya kalaban. Kapatid ko siya. Kapatid? Paanong nangyari? Anak, pasensya ka na at inilihim namin ang lahat. Hindi ko naman akalain na muling magbabalik si Bartolome, ang kapatid ng iyong ama, ang tiyuhin mo. Teka, anong lihim? Bakit, ano bang nangyayari, inay? Hayaan nyo na. Ako nang magsasabi sa lahat. Dahil ito naman ang kapalit ng aking kasalanan. Wilson, makinig ka. Ako ang aswang na pumaslang sa kapatid mo. Ano? Hayop ka, papatayin kita. Anak, sandali. Makinig ka muna. Anong makinig? Ano po ba ang dapat kong malaman? Siya ang pumaslang kay Warren, itay. Patawarin mo ko. Isang napakalaking pagkakamali ang nagawa ko, Wilson. Sa tagal ng panahon na hindi ako nagpakita, buong akala ko, ikaw lang ang naging anak ni Pipito. Minsan isang gabi, habang papunta ako dito, may nakasalubong akong bata. Kasalanan ko ba kung nandilim ang paningin ko at kumalam ang aking sikmura? Hindi ko naman alam na pamangkin ko pala ang batang yon. Kapatid mo pala si Warren. Alam namin anak ang totoong nangyari. Nagalit ako bilang ama at isinumpa ko si Bartolome. Subalit sa paglipas ng panahon, nakita ko ang kanyang pagsisisi. Alam ko din anak na may mutya ka. Kaya simula noong tangan mo na ang bagay na yan, nakakaramdam ka na. Ang tiyuhin mo ay gabi-gabing nagbabantay sa atin. Kaya kampante ako na umuwi ng gabi dahil alam ko na nariyan siya nakabantay sa atin. Ano?
Isang aswang ang nagbabantay at nagpoprotekta sa atin. Isang kabaliwan ito. Anak, makinig ka. Panahon na upang magpatawad. Hindi na natin maibabalik pa ang buhay ng kapatid mo. Ganun na lang po ba iyon, Inay? Narito ako, Wilson, upang humingi ng tawad at buong loob kong tatanggapin ang iyong kaparusahan. Isa ka na ngayong antingero at may kakayanan ka ng wasakin ako. Kung ano ang iyong nais ay tatanggapin ko ng maluwag sa dibdib ko. Dito napaluhod naman at dumipa ang aswang habang nakapikit at nakatingala. Nanginginig na ako habang hawak-hawak ang talibong. Habang si nanay naman ay walang patid sa pag-iyak. Sumagi na lamang sa isipan ko ang mga naglalakad na estudyante at nakita ko si Warren na nakangiti. Bumuhos ang aking luha at napasigaw na lamang ako ng malakas at inihampas ko ng malakas ang talibong sa lupa. Umalis ka na habang nakakapagtimpi pa ako. Layas! Tumayo na ang aswang at nanlaki ang mga mata. Umatras siya hanggang sa naglaho na sa dilim. Binitawan ko naman ang aking sandata at napaluhod na lamang ako sa lupa habang patuloy sa pag-iyak. Dito niyakap ako ng aking ina na umiiyak din. Nang humupa na ang lahat, ay naroroon na kami sa beranda habang umiinom ako ng tubig. Tulala at gulong-gulo pa rin ako sa mga nangyayari. Nais kong maliwanagan kaya inusisa ko ang aking ama kung bakit may kapatid siyang aswang. Ayon sa aking ama, ang kapatid niyang si Bartolome ay biktima lamang ng isang yanggaw. Isang mabait na tao itong si Bartolome at sa kasamaang palad ay nayanggaw ito sa pamamagitan ng pagkain. Naging aswang ito at kusang lumayo sa pamilya. Paminsan-minsan ay dumadalaw ito sa aking ama dahil si Tatay Pipito lamang ang tanging hindi tumalikod kay Bartolome. Bagong kasal lamang kami noon ng iyong ina. Sa kabila ng pagiging aswang ng tiyuhin mo, ay siya ang nagligtas noong ipinapanganak ka, Wilson. Inatake ng tiktik ang iyong ina habang nanganganak. Mabuti na lamang at dumating si Bartolome at siya ang nakipagpambuno sa tiktik. Nailigtas ka, Wilson, sa gabing iyon at simula noon ay siya na ang naging tagabantay natin. Minsan isang gabi, nagpakita siya sa amin upang magpaalam dahil may pipigilan daw siyang grupo ng mga aswang na may balak pasukin ng baryo. Kaya ilang taon din siyang nawala. Kaya hindi niya alam na may kapatid ka na. Nanlumo naman ako sa aking mga natuklasan, kabaryo. Ang aswang na pumaslang sa aking kapatid ay siya pala ang nagligtas sa akin. Hindi ko alam kung ano ang mararamdaman at gagawin sa mga sandaling yon. Hindi naging madali sa akin na tanggapin ang katotohanan. Makalipas ang anihan, naging tahimik naman ako at laging mag-isa. Anak, kamusta ka na? Alam ko na hindi madali sa iyo na tanggapin ang lahat. Pinipilit ko po, Inay. Wala na rin tayong magagawa. Ang mahalaga, alam ko na ang tunay na nangyari. Ang hiling ko lang sana ay huwag na magpakita ang aswang na yon. Kung iyan ang iyong nais, anak, sasabihin ko sa iyong ama. Para na rin sa ikatatahimik natin, Inay. Isa na po kong antingero at hindi maganda na magkaroon ako ng ugnayan sa isang nilalang ng dilim. Ipinagpatuloy ko ang buhay magsasaka at antingero. Paminsan-minsan ay dumadalaw ako kay Mang Cesar para naman sa mga karagdagang kaalaman at sa pagkonsulta sa mga nilalang na nakakasalamuha ko. Hindi madaling tanggapin ang nangyari sa kapatid ko, kabaryo. Pero upang magampanan ko ng buo ang aking tungkulin ay kailangan kong palayain ang aking sarili at magpatawad. Kahit pa ang kapatawaran ay para sa isang aswang.
Ang mga aswang putik ay nagawa kong palayasin na hindi ginamitan ng dahas. Ang natuklasan ko tungkol sa aking kapatid at tiyuhin na aswang ay nagdulot sa akin ng aral. Naging mas mahinahon ako at naging malawak ang kaisipan. Iba pala ang pakiramdam na nakikipaglaban ka na magaan ang iyong loob. Masaya naman ako na nabibigyan ko ng proteksyon ang aming baryo sa likod ng kadiliman. Sa tulong ito ng nahukay kong mutya ng pangil ng kalabaw. Okay, so yon. Tapos na yung kwento natin mga kabaryo. Grabing revelasyon yung nangyari dito. Hindi ko alam kung siguro kahit ako naman yung nasa sitwasyon nito ni Wilson, di ba? Isipin mo yung tiyuhin mo tapos yung utol mo. Kumbaga, parang yung tiyuhin mo yung hindi naman parang kasi pinatay talaga, no? Hindi natin alam. Yun nga kasi biktima lang din ng Yanggaw. Nung nabasa ko ngayon, parang ang naisip ko pa, aswang din pala tong si Pipito pero hindi pala. Biktima ng Yanggaw. Grabe, no? Sino kayang ng biktima na nun? No? Kumbaga, yun yung parang tanong pa rin sa akin hanggang ngayon eh. Kasi nakausap ko tong si Wilson. Sa ngayon daw, mas tinuunan niya ng pansin yung sa pagsasaka kasi matagal na panahon na tong nangyari. Kumbaga wala na rin tong ermat niya. Yung tatay at nanay niya wala na. Kumbaga nagkaroon na rin siya ng sariling pamilya. Matagal na to, kabaryo. Yun na lang. Sa ngayon, hindi niya pa alam kung anong gagawin niya sa mutya ng pangil ng kalabaw. Tinitingnan niya kasi hindi niya rin alam kung ipapamana niya raw eh. Kasi nga, ang hirap ng ganong responsibilidad. Siya na rin nagsabi sa akin nun. So, yun, para sa akin, masaya ako na, kumbaga ito lang yung payo ko sa kanya na, masaya ako na dahil naging matatag siya, no? Kumbaga, tama naman yung sinabi dun sa dulo na, mas magaan talaga sa pakiramdam, lalo na kapag nakapagpatawad ka. So, yun yung pinaka-aral dito sa kwentong to. Kayo mga kabaryo, kung meron kayong aral na natutunan sa kwento natin, comment nyo sa baba. O kaya kung may komento kayo sa kwento, sige, babasahin natin yan. Hindi ko na rin pahabain yung komento ko at yung shoutout ko sa inyo. Siguro, after na lang ng after a week, tingnan natin. At baka mag-live din tayo pag na-reach na natin yung 100k subs, no? Yun. So, hintayin yun para doon tayo mag-usap-usap ng personal, live. So, paano? Hanggang dito na lang muna. At nga pala, salamat sa sumusuporta ng kwentong kalakbay natin sa kakwento ni Kabaryo. Tutukan nyo rin yun mga kabaryo para hindi kayo mabitin sa mga kwento. So muli hanggang dito na lang muna. Hanggang sa susunod na kwento. Maraming salamat sa inyo.